Mga kababayan, may kakaibang nangyayari ngayon sa mga nasa pwesto and hindi na po talaga maitatanggi na parang ano ba 'to, ginagabaan ba sila? Bad karma na ba ito sa kanilang mga ginagawang pagnanakaw or pangungurakot? Or stressed na ba sila dahil, nabubuking na ang kanilang mga kademonyuhan? Natatakot na rin ba sila mga kababayan na anytime from now or maybe kahit na swertehin pa sila at baka abutin pa ng 2028 saka sila singilin ng taong bayan, ano? Ito ba ay nagbibigay na sa kanila ng takot na nagkandabuking-buking ang kanilang mga pandarambong at pangungurakot at kademonyuhan? Or ngayon pa lang nase-stress na sila dahil baka manalo si VP Sara sa 2028 at baka magkanda kulong-kulong sila. Ano ba ang dahilan? Bakit bumabagsak na ang katawan ng mga kalalakihang ito? Puwede bang may mga kababaihan din tayong makita ng mga kurakot? Kahit si babaeng ahas, ano, makita natin na ano 'no, bumabagsak na rin ang katawan ano. Total abusado naman yata 'yun sa 'di ba, sa kanyang no, actually curious 'yun siya sa ano, eh, sa mga grounding, sa mga health kineme, right? Kasi naglalakad nga yun na nakapaa sa Malacanang, 'di ba, si babaeng ahas. Oh, 'yan nag-grounding yun mga ateng, shoutout Ate Ruthie. Hindi ko nga nagagawa yan mga kababayan 'no, gusto kong i-try yung tipong magpaa ka, maglakad ka sa lupa, ramdamin mo at dapat tanggapin ng katawan mo ang natural na vibration ng mundo at yan ay makakapagbigay sa'yo ng healing or something, 'di ba? May gano'n daw na effect yung, grounding. Shoutout sa mga familiar sa ganyan. Gusto kong mangyari yan, gusto kong magawa yan sooner. Si babaeng ahas nagagaganyan. Kaya siguro medyo ano 'no, medyo okey pa ang katawan ni babaeng ahas kahit na malaki ang tiyan niya 'no, kahit kulubot ang balat niya. Pero malakas mag-yosi yan, malakas mag-vape, at kung nagpupulburon yan, ha, eh, baka bumibigay na rin ng internal organs 'no. Siyempre babae siya, name-make-upan siya, naaayusan siya kahit konti, so kaya pang itago yung mga stress. Pero itong mga kalalakihan, hindi naman nagpapa-makeup, kaya kita mo agad 'pag bumabagsak ang katawan, anong sakit meron sila. Binabagabag ng konsyensya or something. And, sa mga kalalakihang ito, singiwi yata ang mukha talagang nagpapa-makeup mga bakit nagpapa-makeup si Ngiwi 'no? A, dahil ba siya ay presidente at kailangan niyang posturang-postura? Or B, pokla siya? So kung pokla siya, totoo kaya na nagpapabembang siya? Totoo kaya na sumusubo siya ng hotel? Tulad ng mga pasabog ni DJs? Anyway, may nag-post po mga kababayan, pinagsama-sama talaga itong litrato. At nakakapagtaka nga naman mga kababayan, bakit parang nagpapayatan sila, nagkakanda-tuyot-tuyot sila, and nahahagard. May mga nakakahalata na talaga, no? Eto po, hindi lang yung apat na yan ha. Eto pa. Okay. Mukhang may pinagdadaanan ang mga to ha. Follow the light na nga kasi ay hinihiling na talaga na sundin nyo na ang liwanag. May ibig sabihin mga kababayan ay may nagyayaya na sa inyo, maybe the Grim Reaper or si Kamatayan na sumama na kayo doon sa bandang maliwanag na bahagi, yung pala kakalawitin na ng bongga, no? Right? Di ba ganyan yung mga ano, yung sa, like sa mga near-death experience, siguro, no, yung mga tipong 50-50 na or nakoma na sa ospital, o pag may nakitang liwanag, sumama ka na, ibig sabihin dadalhin ka na ni kamatayan sa kabilang buhay. Follow the light ng araw kasi, magkanda utas na kayo, ayaw yung bumitiw sa pwesto eh. Epal kayo eh, hindi lang epal, no? Gahaman, sakim, ayaw bumitiw. At ang balak nga raw po, according kay Spokesari Roque, ay to extend beyond 2028. At papayag ba tayo niyan mga kababayan? Aasa na lang ba tayo sa kanilang pinagdadaanan, sa gaba, sa merese, sa bad karma? Aasa na lang ba tayo na, right? Singilin sila ng tadhana? What if magawa nila ng paraan na ma-extend ang kanilang pamumuno at, di ba? Pag-aabuso sa power nang lagpas pa 2020, hindi pwede yan mga tatuyaw. Anyway, tingnan natin yung mga pictures. Oo nga naman, si Ngiwi kahit paano nung namimintog nung nagkasisimula pa lang kasi picture niya ito as president. Pero lately po, ayan na nga, no, pumayat ang liig pa na. Pero nagbabavulag to si Ngiwi, okay pa naman daw siya. Maybe puntahan natin maya-maya, no? May vlog yan eh.
may in-upload na vlog sa YouTube. Tingnan natin kung kaya pa ng oras. Tambaluslos, bilog na bilog, lusog na lusog, di ba? Lalo na siguro talaga nung nagkakamal na ng bonggang-bonggang mga mali-malitang delivery ng basura. My God, mga ate at kuya, ang code name. Mahilig siya sa code name, no? Halata mo na may ginagawang masama, di ba? Ang tawag sa dinideliver na mali-maleta ay basura. Pukin ang ina ninyo, basura ang tingin nyo sa pera ng Pilipinas. Sa pera ng mga Pilipino, sa buwis namin. Tarantado kayo ah. Di ba ganyan, mahilig sila mag-code name, bibili ng t-shirt, bibili ng, white t-shirt. White t-shirt, mukhang kokaina ang ibig sabihin eh. Order nga kami ng 20 na white t-shirt. Akala mo t-shirt ang binibili. Di ba may ganun silang code name? Asin, ang code name nila sa Tiabo. Nung mga nyodik, hindi ko sinasabing sila yun ha. Yung Voltes 5D umano. Oh. And here comes Vin Diesel na parang bagets-bagets pa nung hindi pa siya secretary ng DPWH. Pero nung naging DPWH secretary na nag-iikot sa Pilipinas, eh, ginagamit pa nga niya yung, I think gusto nagbabalak din to mga kababayan na tumakbong senador ha. Nag-iikot yan sa Pilipinas, tinitingnan yung mga mga road, mga artillery road, mga diversion road na mga itinatayo. Sabi niya, okay pa naman, no? Nag-iikot yan, nagbabavlog din. Kakalibad-bad. Well, Boying Remulla, may sakit namang talaga. Mabuti nga mukhang naka-recover pero hindi na niya maibabalik yung ganyang namimintog niyang itsura. I think panahon ni Tatay Digong pa yan eh, no? Noong sila yung hinahangaan nating 5 kongresista na lumaban nun sa ABS-CBN, tandaan nyo? Sa Katol Network franchise. O sino ba yon? Si Boying. Si Senator Marcoleta, congressman before. So far si Senator Marcoleta ang isa sa matinong Magic 5 nun, no? Or Mighty Five, kung ano man ang tawag sa kanila noon, yung 5 kongresistang lumalaban sa ABS. Si Mike Defensor, kahit pa paano, kakampi natin, di ba? Just like Senator Marcoleta. Sana tumakbo siyang senador one day, si Mike Defensor. Total, nasa apelyedo na niya, tsaka mukhang mabuting tao, no? Sino pa? Si Dan Fernandez, I think kasama sa Magic 5, Mythical 5, no? Dan Fernandez, si Yuti Ring, talo. Na mali ng landas eh, di sinusuko ng taong bayan, tigwak sa banga, talo sa Laguna. Who else? Si, what's the other one? PD Barzaga, yung tatay ni Kiko, wala na, tigok na, no? Pero 5 yan sila na gumisa-gisa noon sa franchise ng Katol na feeling nung may-ari nung Katol, yung sino ba yun? Si Gabby Lopez ba yun? Na feeling niya kaya niya ang lower. Kaya hinangaan natin itong mga kongresista before eh. Pero ngayon, parang naiba ng landas yung ilan sa kanila. So, sorry ka, Boying. Ekis ka sa amin. Tingnan nyo naman yung itsura ni Boying. Hindi naman edited yung dulong picture na yun. Nangitim. Yan ang problema kapag ka moreno. No? Kapag maputi, kapag ka medyo mataba ka, nasa stretch pa yung balat mo, mukha kang mapusyaw. Pero kapag ka namayat ka, ay talagang kamukha ka nga ni Gollum. Para kang natuyot na ubas. Prunes? Pasas? Mukha naman may sakit si Boying. Ano kaya ang sakit niya, mga kababayan? Big C kaya? Nyon, sir, kaya ang sakit niya. Naka-recover eh. Isang bulati na lang eh. Oh, sino pa? Jowa ni Aiko. Si Kong Hun? Ito, kongresista na parang anti-Sara Duterte to eh. Natuyot ito mga kababayan. Medyo gwapings pa siya nung jowa siya ni Aiko, tapos ngayon hupyak na rin. Natuyot na rin. What happened? And then Zaldico, nung mga nakaraang vlog niya, di ba? Nung sila pa magkatandem ni Tamba sa Pandarambong, or di ba, alipid pa siya ni Tamba or kanang kamay man, busog-lusog rin, no? Nagsipag-unlaran ang buhay, daming pera. Eh ngayong nagtatago, na-haggard si Zaldico. Pero yung latest live niya, medyo umukay-okay na. Pero talagang kita mo, namayat din, lumiit din ang liig, no? Parang mga natuyot na mga turtles itong mga Araw na ba itong mga kababayan? Gaba, alam niyo, ipagdasal talaga natin. Tingnan niyo yung wish ni Cara David. 'Di ba? Birthday wish niya. Medyo similar din yung wish ko kay Cara. Anong sabi ni Cara? Mamatay na mga kurakat! May nagkandamatay. Tamo yung mga kongresistang nagkandamatay. Was that ako? Sino ba yung mga nagkandamatay? Pinagtawanan ng mga Pilipino. Deserve nyo yan, mga magnanakaw kayo. Mga mandarambong kayo. Kaya medyo bumait ngayon si Abante. Takot. Si Abante pastor yan. Ayos na. Nagkadabuking-buking na kung anong mga kalokohan mo.
Si Abante medyo tumitino-tino ng konti, konti lang kasi 'di ba, binabatikos nga niya yung impeachment ni Niue. Para hindi raw credible yung mga taong nagfa-file ng impeachment. Pero of all the people here, mga kababayan, sino sa tingin ninyo ang least na natutuwa kayo na sila ay parang na-haggard? Is it Zaldico? Is it Jay Kong-hoon na jowa ni Aiko? Sino ang pinaka parang hindi kayo happy na pumayat? Pa-comment sa comment section. Ngayon, sino naman sa mga nasa taas, lalo na itong apat, ang happy-happy kayo na na-haggard ng bongga? Kasi ang pinaka na-haggard dito at least yung pinaka na-haggard, it's Boying. Right? Siya yung pinaka parang natuyot na parang antindi ng paniningil at sana maningil pa ulit na. Kami utang siya kami naniningil ng utang. Pero sino sa apat na yan or kahit sa anim sa kanila yung talagang tuwang-tuwa kayo na parang kinakarma na ng malala o may bad karma na ng tumatama. Kaya huwag po tayong tumigil sa pagdarasal na parusahan itong mga salot sa Pilipinas na nasa pwesto. Salot in the sense na mga mandarambong and abuso sa power. Kaya ang wish ko nga sa birthday ko ngayon 'di ba? Hindi lang magkandamatay ang mga kurakot. Igupo pa sila ng matinding karamdaman or sakit bago sila kunin ni kamatayan. Right? Pahirapan muna ng malala, singilin muna ng bonggang-bongga nang ma-realize nila na hindi nila madadala sa hukay ang mga kinakamkam nila. Hindi kayo kontento sa mga nakamkam nyo, sa kinukurakot nyo? Hindi nyo yan madadala sa kabilang buhay. Hindi kayo madadala niyan sa langit. Kung tatamaan kayo ng malubhang sakit, hindi kayang pagalingin. Kahit lunukin nyo ang pera, kahit gawin nyo pang alkansya ang butas ng puwit nyo, lalo na yung isa dyang nagpapabembang at tumustubo ng O10, kahit i-shoot mo pa ang lahat ng perang yan sa puwet mo at gawin mo alkansya, hindi kanyan kayang buhayin. Although, nag-a-advance na ngayon ang technology pagdating sa health, di ba, and medication, hindi pa rin. So, ang mangyayari niyan, ang makikinabang na lang ng mga pinagnanakaw ninyo ay ang mga susunod ninyong salin lahi. Pero markado na yan sa amin, never again to any. Hanggat malalaman namin at matitrace namin na kamag-anak nyo, anak nyo, apo nyo ang mga tatakbo at pupwesto, kiss kayo sa amin. Right? Markado kayo sa amin at ipapaalala namin sa mga susunod na henerasyon, sa mga magiging anak namin at kaapu-apuhan na hindi dapat suportahan ng inyong angkan. Okay, lalo't may social media ngayon, ha? Ipapakita namin yung mga nakaraan namin mga post at mga articles na kayo ay mga salot sa bayan, na kayo ang nagpakulong kay PRRD, na kayo ang nanggigipit sa Vice President, na grabe ang pagnanakaw, tira-tira ang mga proyekto nyo, wala pa nga ang proyekto yung iba, kinamkam lang ang pera. Kaya dapat lang kayong singilin. So ano tong mga nangyayari sa kanila mga kababayan? Talaga bang digital ang karma? Itodo pa natin ang panalangin natin, kasi alam nyo naniniwala ako dyan. Kung sabay-sabay tayo at pare-pareho ang ating panalangin, imposibleng hindi yan marinig ng nasa itaas. Ibig sabihin, pinahihirapan tayo ng mga to. Kaya tayo ay nagagalit. Kaya tayo ay humihingi ng tulong. Hindi sa ibang mga tao, kundi sa itaas. Na dapat mawala na sa buhay natin tong mga to. Tama? Pa-comment nga po sa comment section at panoorin ang susunod na video.